karon. Hadlok. Interesado kay ko, na-amaze ko ani when I was told last week before ko nagkapagayan. Nga doon ay may tabo mag-press conference sa among lungsod ko sa kayo. And to tell you, I was the first sa Camiguin Provincial High School, now EUP, na naka-attend sa regional press conference dito sa Cagayan de Oro. When was that? That was 1976 or 1977. So, there is totally a difference sa inyo karon because you have all the gadgets. Sa akong panahon, wala. So, high-tech na din mo kayo karon and just enjoy the day. And that ka namin experience yung kinabuhi, hindi na ni malinsan. Now, before I go, introduce ko sa inyo ang akong kaugalingon. Ang akong pangalan, si Joseph Wayan. Ang akong mama, Bo. Kung sulungan sa mga insect ang Camiguin, exempted ka kay halos ang mga mayor sa Camiguin mga insect. Si Mayor Imsoy Tan, si Mayor Duan Tan, si Mayor Joseph Buwayan, si Mayor Kikit Uy Palaka, Solibrita. Ita sulungan. And I am a graduate of civil engineering and ang una na ko ma-project ang Liquid Diamonds sa Cagayan de Oro. But because I wanted to be a doctor of medicine, at that time, elementary hanggang high school gusto ko mag-doctor. Pero tungkol sa kapobrehon, wala na ako nahimo, wala na ako nahimo. So, ang akong imuhat na eskwela of civil engineering. And after that, ang akong plano, naalay doktor sa akong pangalan. So, I took my master's degree sa University of San Jose Recoletos, Master of Business Management. And after that, gusto ko mag-yun nga doktor sa akong pangalan. So, I took my Doctor of Philosophy and Technology Management at Cebu Technical University. And gusto ko pag-yun na mag-eskwela. Nag-eskwela gyapon ko, nagkuha ko another doctorate degree. Apan wala na ako nahuman ang akong dissertation, wala na ako na-start na nahuman ang akong libro. Nagkuha ko Doctor of Development Education. And passion ko maging ang pag-eskwela. Before ko na sulod sa politics, eskwela ko nursing. And I was a registered nurse. In 2010, nisulod ko politics, I was elected as one of the municipal councilor for the municipality of Cagayan. In 2010, I was elected as a mayor. In 2016, 2010, 2012, 13, 2014, I was re-elected for my second term, and on 2019, I was re-elected for my third and last term. In 2022, I was elected as vice mayor, and my brother was elected as the municipal mayor. But after 8 months, my brother died, and by role of succession, nahimo kong mayor. And in 2024, 2025, I was elected as a mayor. So, ang pagsugod nako sa politika, I have the direction and I have my vision na ako gusto i-improve na ko ang Sagay. And this is it. Inyong makita, because most of you are not from Sagay. From Mambahaw, where is from Mambahaw? Can you raise your hand? Mahinog. Katarban. Ginsiliban. Ang Sagay, asa? Wala. Ito muna. So, ang naitabo sa lungsod sa Sagay, we receive a lot of awards.
2015, it started in 2015, 2017, 2018, 2019, and then 23 and 24, kapunong na tani daog sa Seat of Good Local Governance. And kapitugod tani daog sa Sale of Child Friendly. And then, sa Gawad Kalasat, nakadawat na award nga fully compliant, and 2 successive years nidaog ka sa Gawad Kalasat beyond compliant. And kanina, last week, nakadawat ko award ang munisipyo sa Sagay from DTI. Rank 14 and rank 15, a national award for municipalities and cities sa DTI. And all of these things, gihimo na po na paningkamot, and together with my department head and ako mga, even the DepEd, they are part of the what we have in Sagay. Tapos tayo silang tabang sa amo. Now, lately, because the mayor, ang akong passion, ang akong advocacy, na dapat makahuman ang mga bata sa pag-eskwela. So, regular ko kabisita sa mga eskwelahan. Regular ko umatin sa flag raising. Regular ko mulingkod sa classroom kung maminaw sa teacher. Regular ko na ko kabuhaton ang makikistorya kaninyong mga bata dinhi sa lungsod sa Sagay. O regular ko na ko kabuhaton ang pagpabasa. O dinhi na ko nakitan nga dinhi sa akong lungsod sa Sagay. Daghan sa akong mga kabataan ang naay problema sa pagbasa. Dili kabalo magbasa, apalan wala nakasabot sa ilang ibasa o naay bata na dili yun makasabot. So with that, with the permission of the Assistant Superintendent nato, akong i-discuss sa ilang ang among solusyon. Kung sa nga solusyon. So ang tanan ng mga bata na identify nako sa ilang classroom, na dili kabalo magbasa, ang akong gibuhat, i-pull out ko sila sa ilang classroom o ilain sila. Nangita ko bakante ng mga classroom o any facility sa barangay. Wherein dito na ako sila gibutan. And kaloy sa Diyos, successful ang akong gibuhat. Why? Problema na ako, teacher, and sukat na ID. So, akong i-contact ang mga licensed teachers na wala pa nakatrabaho, mga teachers, licensed teachers na wala pa nakaparangking, mga bagong graduate. Ako silang ihangyo, kung mahimo, mag-volunteer sila. Aron sila, maoy mo assign sa pagtudlo sa mga bata. Wala sila honoraryo. Ang akong ihangyo sa ilang, kung asa ka na barangay, dito ka magtudlo. And I have 20 ka mga volunteer teachers. And the other day, last Thursday, ang naitabo, naibuhat at nakakarman ng mga baparangking. Ang ilang ibuhat, iyanin sila sa sugod sa Sagay. Tungkol kay nakadumog sila. Naghangyon sila na makavolunteer. And nagpasalamat ko sa ila kay makatabang sila sa pagsulbad sa akong problema sa Sagay. And so far, ang pinakadaghan na nag-volunteer diri sa ako, ang Barangay Manuyog, 7 kabuk ka teachers. Dahil kung sa may akong ipasalig sa ila, ang akong ipasalig sa ila, and with the permission sa atong assistant superintendent, nga tagaan ko sila experience na certification. Ako ang gobyerno. And it was granted by our assistant superintendent. And another thing, ang ilang sa TISDA Institute. So I asked permission sa atong Prudential Director sa TISDA nga tagaan ko nila o project diri.
and it was granted. Actually, dapat musugod na karon, but I decided that it would be next week after the fiesta. Kaya straight siya 2 weeks na training. And with that, kumplito na napod siya institute. And being a nurse, another problem to my town is teenage pregnancy. Una nga mong problem, and not only sa guys, but this is true to every municipality, ang teenage pregnancy. If I recall, before, I had 68, may sitay ko sa nabugis ng mga estudyante. And on what I did, I asked permission sa among parik na pwede ba ko magutang o pundong sa mga public places. Mercado, eskwelahan, and if okay si Father, okay Ramiro. And then what's next? Nangayon ko permiso sa mga senior citizen, sa ilang mga lula. And then, katapusan sa ilang ginikanan. And tanan sila ni okay. And dito nagsugod ang akong pagpangutang o pundong para malikayat ang teenage pregnancy o labaw sa tanan ang sexually transmitted diseases. Now, from 68, because of the condom, nahimo na lang siya 32, then nahimo na siya 17, karoon marag na kami uno. Nabulo. Dako kayo kapag. So boys, ato mo sa mong CR na ditong kundo. Ayaw kong paulaw. Tatabang na sa inyo. Di na kapalikayan. So dako kayo nagtabang din sa akong lungsod sa sagay. And teenage pregnancy is not a joke. Sexually transmitted diseases is not a joke. Masakit ka o gonorrhea, syphilis, o kuban pa, HIV, naugamit o kondom. And all of those things na-achieve na mo ang akong mga pangandoy. Ang ako na lang pangandoy nga ang mga bata makahuman. And sa akong grade 12, sa senior high, wala ko'y gitubutan na eskwelahan na akong mga integrated school at PUP na ang ilang estudyante kung mag-immersion mo adto sa laing lugar kung dili agad sa akong mga. Why? It's because I need to talk to the students. Gusto ko may balan kung unsa nilang plano sa kinabuhi ng kurso. Pag mag-inom sila nurse, dito ko sila i-assign sa akong ATSU. Pag mag-engineering, sa akong engineering, Municipal Engineer's Office. Kung mag-business management, sa akong opisina because the mayor has a master's degree in business management. Kung gusto mag-accountant, dito sila sa akong accounting office. Ang kasagara nila ng mga kurso na gusto o na trabaho ang TNT o mag-file. But then, I told them na walay kurso ng TNT. Ang requirement lang na dapat graduate ka sa 4-year course and then license ka or nakapasa sa civil service. Ang akong mga advice sa inyo mga kabatanunan, tanawa ang inyong ugma. Tanawa ang inyong pamilya. Because the mayor is the breadwinner sa akong pamilya. We are 9 in the family. And 5 sa akong isuod, akong naka-eskwela. O kaloy sa Diyos, nakahuman silang kurso. O kaduna mapwede pa eskwela, makupat ka nurse. O kaloy sa Diyos, tulo ko ana sa abroad. Ang isa ng negosyo, o karoon na pa, estudyante na sa natulog. Ako mga pagkumangko. Nganong ipokus ko sa ilang edukasyon? It's because dili na dito ninyo ibaligyan ang inyong nakuha, ang inyong degree. Para na sa inyo. Inyo na magamit puhon kung kamo mga minyo na pag naan ang ipamilya. But don't forget, tabangin ang inyong pamilya. Daghang salamat and mayong buntag sa tanan.
Maraming salamat po, Mayor. Ano po